Sa inyo ang PNP at saka NBI papunta dun sa sinasabing bahay ni Robin Yes, ang tumawag sa amin si IDG officials na may operation daw sa Diamond Subdivision. So since na jurisdiction ng Barangay Balibago yun, in-advise ko yung ating kagawad na pumunta sa Diamond Subdivision kasama si XO at ang mga ilang BPATs dahil wala pa tayong tulog. Mag-aalas 4 na ako umuwi sa bahay dahil sa mga tasking na binigay sa akin ni Mayor John Nasatun, ng mga families ng biktima. So, nagpunta doon at pagdating doon ng before 6, pinasukan na agad yung bahay ni Mr. Lakay Carino na may tao na nangungupa at inabutan nila doon si Ma'am Maribel, yung partner ni Sir Lakay Carino, at inopen naman yung buong bahay na compound, dalawang alam ko yun. So nag-search sila doon, wala naman nakita, pati yung sasakyan na hinahanap na dinadrive ni Sir Lakay Carino, wala din po yung hinahanap nila sasakyan. Pero nag-present ba sila ng dokumento? Ayon sa aking barangay kagawad na si Eniel Bata, na siya yung committee ng peace and order namin dito sa Balibago, wala siyang nakitang documents or any search warrant na pinakita sa kanya. Hindi naman po siya nagtanong dahil nandun yung mga kaibigan nating mga CIDG na identified naman. So, dire-diretso lang po yung pag-search nila. Pero when it comes to documents na usually may pinapakita sa amin, wala pong pinakita sa kagawad at walang nireport ang aking kagawad na documents o papel such as search warrant. Si Sir Carino po, nakatira pa ba siya doon? I know umuwi siya paminsan-minsan doon dahil nagre-report po sa akin yun. No? Nag-duty dito sa Barangay Balibago as the officer and president ng senior citizen ng Barangay Balibago. So last week, alam ko, hindi ako magkakamali, nagpaalam siya na pupunta ng Metro Manila. Pupuntahan niya yung isang partner niya doon dahil matagal na daw hindi nakakapasya sa Metro Manila. So alam ko umuwi dyan sa Diamond Subdivision. Pero yung sasakyan na hinahanap ng NBI, minsan ba nakita ng barangay na may ganyan sasakyan talaga yung pupunta dyan? Ang nakikita namin na ginagamit niya is pickup na color black siya. Pero hindi ko ma-remember yung plate number niya. So, pag pumapasok siya rito, yun ang ginagamit niya paminsan-minsan. Pero naalarma ba kayo kasi for previous week, sabi niyo parang may mga tao nang aali-aligi dito sa lugar. Ano ba kagad yung idea na pumasok? Actually, may nireport sa akin ng mga BPATs ko dahil 24 hours ang monitoring namin dito sa barangay since ito yung business and entertainment district. At isa sa mga nag-guardia dyan sa Diamond Subdivision, pro leader ko din. So may mga ni-report last week mga CIDG personnel or actually hindi pa identified na talagang CIDG na nag-i-inquire. No? So ni-report na yun sa akin, last week pa yan. Pero wala naman akong nakitang issue dahil nga busy kami dyan sa Naguhong building. Akala ko nga related yung pag-iimbestiga nila or pagtatanong nila sa even sa homeowners nagtanong, alam ko. Kasi nag-report sa akin ng homeowners kung may nagpuntang CIDG sa barangay last week, wala naman kakopi, pero may nireport sa akin ng mga bantay bayan na may mga authoritative personnel like CIDG at nagpakilala. Kaya wala kaming iniisip na iba. Hindi namin na-expect even na single nahanap pala si Senator Bato dito sa area namin sa Balibago. Pero kayo ba, minsan nakapasyal ba minsan o si Senator Bato sa kaanak niya? Kahit ng mga nakaraang panahon? Nung nakaraang panahon na masyal dito noong 2016, time of campaign ni na former President Duterte. Yun lang? Opo, yun lang. So, 10 taon na nakakaraan ng yun. Hindi
pa bumalik dito sa barangay namin or even sa Angeles City pa siya nakita. Kamusta po yung lugar after iwanan ng NBI siya ng CIDG? Paano po yung mga tao natatakot, nagulat? Nagulat lang yung mga security ng subdivision dahil nga 16 ng na-record nilang mga sasakyan at nagkalat yung mga NBI, police at CIDG dun sa Misael Street. Sabi nila, hindi daw nila mabilang. Ang estimate nga lang is 30 plus. Medyo na-alarma. Pero yung mga residente doon, hindi sila masyadong nag-react dahil maaga pa, tulog pa yung mga subdivision. Usually, ang Diamond Subdivision nasa Class B ang status. So, maaga pa, walang masyadong commotion or mga nagpanic. Yung mga security lang nag-report sa akin na sobrang dami daw ng mga kapulisan. Kung 30 na CIDG at ilan yung NBI, sobrang ang laking pwersa nun, sir. Yes, oo. Doon lang sa maraming sasakyan talagang parang hindi normal na operation ang nakita ng mga bantibayan ko at kagawad. Bakit may NBI pa? Authority rin naman ng CIDG. Bakit kailangan dalawang law enforcement agency na hindi naman magkasundo, bigla na lang nagsama? Yeah, I think doon sa isang personnel na na-interview ng BPATS ko, parang may konting hindi naman pagpipilit, parang may encouragement na nakipag-coordinate sa CIDG ang NBI. So I assume na NBI operation to na sinamahan ng CIDG at PNP. I think that's the protocol at nakikita ko sa news na talagang mayroon sinasabi nilang search warrant at kaya siguro ganun kadami ang mga authority natin kasi dineclare si Senator Bato armed and dangerous dahil ex-general and PNP siya and may mga gamit na baril. Pero doon may mga nakuha ba? Wala po. So it's a sign na talagang walang possibility na pumunta si Senator Bato doon. Thank you, sir.